ite-turn over na ginawa natin. Tiwala niyo po sa amin. Ayan, bali naka-line up po sila sa amin. Lalagay tayo ng floor drain. Yun lang yung kinaiba naman po dito sa stairs renovation. WPC pa rin yung ginamit namin. Ang tig-dalawang. So napakaganda po nung naging disenyo po ng ating stairs dito. Po pala namin pintura dito by Davies. Bali tool white po siya. Sa mga wood texture din po. Burning yun ng konting kahilingan. Please paki-share po ng ating video. Ang price range nga po pala ng renovation natin ito. Tayo ng idea sa kanila ng setup ng renovation. Mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, kamusta po? Welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, nandito tayo sa Metroville, Punta Uno, Tansa, Cavite. Meron na tayong ite-turn over na ginawa natin dito. Bali isang 48 square meter up and down. Meron po siyang dining, living space, TV console, bar counter, kitchen, toilet and bathroom, and 2-bedroom partition sa taas. So ginawa rin natin yung kanyang fence and back extension dito. Mga karaos, tapusin nyo itong video na to dahil sa mga taga Metroville, yung mga nanonood natin subscriber dito, mabigyan namin kayo ng idea. Also dun sa mga kumuha din ng mga subscriber natin and viewers natin sa ganito kalaking unit din. So ang design nito is wooden and black design. Sa mga mahilig po nito, baka gustuhan nyo itong video natin, pakishare naman po sa inyong Facebook account para mapanood din po ng ibang nagbabalak kumuha ng ganitong klaseng unit. So paano mga karos, hindi ko na patatagalin pa. Please pakitapos ng video. Mga karos, pakitapos yung video at pinapangako ko sa inyo na pag natapos nyo to ay kayo ay nakangiti. So ito, i-reveal po din namin kung magkano yung kanyang price range. So enjoy watching and let's go. Mga karos, start na po tayo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat muli kila sir at saka kay ma'am sa tiwala nyo po sa amin. Ayan, bali naka-line up po sila sa amin. Naka-schedule sila noon, medyo matagal din pero naghintay po sila. At ito na, buo na po yung kanilang pinagawa po sa atin dito, interior and front and back extension. Bago po tayo mag-start, yan, nagpapasalamat po ako sa lahat po na nagtrabaho dito na ating mga kasama. At saka sila Master Batang din. Para po doon sa mga aluminum and kitchen cabinet. Mga karos, bago tayo mag-start, pag-usapan muna natin yung mga dinat na natin dito. Okay, pagpasok po natin dito sa unit, ito po ay naka-tiles na. So wala siyang back extension, wala rin siyang front extension. Ang pinaka front extension niya, ito lang po yung nakikita nyo. So standard, ganyan lang po. Bali gawa po sa mga tubular, trusses and gate. Then wala rin po siyang flooring. Dadatnan nyo po yung unit nyo ganito. Yan, lupa, may doorstep, as in ganyan lang. Tapos yung mga bintana dito, meron na. Gawa po siya sa glass and aluminum, puro sliding. Yan, wala rin siyang screen door. Pero sa taas po, dinat na namin niya, may ceiling na. Yan, may ceiling siya na gawa sa gypsum board. Then wala rin po siyang kwarto. Yung toilet and bathroom niya nandun banda sa back extension area. Nagbabalak naman po kayong kumuha ng bahay dito sa Metroville. Baka hindi nyo lang magustuhan yung design ng harapan ng bahay kasi ganyan lang po yung allowed na renovation. Sa trusses, bali tubular, gate and grills, tubular din po yan. Okay, sa trusses namin, bali polycarbonate, wala namang iba. Bawal din yung yero rito, bawal din yung PVC roofing. Mapapansin nyo lang dun sa polycarbonate namin, maganda yung alignment nya. Naglagay kami ng glass clip dyan sa dulo. So papakita namin, malapitan. Matagal na kami nag-install ng polycarbonate noon pa sa Lumina. So sa dulo, nilalagyan namin ng glass clip kasi kapag wala, nag-aalon-alon siya pagdating po ng mga ilang buwan. Gamit namin dito na tubular is 2x2, combination ng 2x3. Kaya walang iba kasi yun lang po yung nasa plano. Pagdating naman dito sa fence and grills, sa gate, 2x3 and 1x1. Ayun yung pinaka-design nya. Ang pinagawa sa amin ni client owner dito, bali 2-door gate. Ito yung naka-permis sa kaliwa, sa kanan naman kapag entrance lang ng tao. Pag may papasok ka na malaking gamit, ayan, pwedeng dalawa buksan magkasabay. So ito lang para hindi masyado nakaka-stress. 40x40 po yung tiles na ginamit namin dito. Tapos naglagay kami ng clean out bulb dito para sa Poso Negro pagdating ng araw. So hindi na nila kailangan bakbakin yung tiles.
Ang napansin ko lang dito, kapag ganito yung renovation, maaaring pumasok yung pusa rito, yung daga. Minsan niya may inaabutan akong dumi ng hayop dito. Kaya ito, iniwan ko muna yung map dito para makapaglinis. Tapos dito banda, naglagay tayo ng service faucet. Hindi na kami naglagay ng floor drain dito kasi open eh. So wala rin sense kung maglalagay tayo ng floor drain. Yun lang yung kinaibahan sa ganitong klaseng renovation. Tapos dito sa wall, sa harapan, nagbutas na lang kami rito para makapasok na maganda yung kable ng internet. Pag nagpakabit ka kasi ng internet dito, pag wala kang abang, mangyayari niyan, bubutasan din talaga. Tapos padadaanin sa loob. So ito, wala tayong makikita sa loob ng mga kable nito. Yan, bali nakaplano na po yan. Yan, CCTV. So pwede po rito na maglagay ng outlet for CCTV. Pero yung sa ilaw, so wala kayong mapapansin na may ilaw dito. Kaya ito lang, isa lang yung nilagay namin. Kaya kung magpapagawa po kayo rito, pwede po maglagay ng isang outlet dyan basta maganda tingnan. Kasi wala naman pong additional na outlet dito para sa CCTV. Screen door, isa rin to sa mga pinagawa natin kila Master Batang. Bali kalahati, cladding, then kalahati yung mosquito screen. Yan, pasok tayo. Okay, pagka dinat na natin tong unit na to, habang hindi pa na-turn over sa inyo, naka-tiles po siya. Ayan, naka-tiles na. So isa to sa mga inabutan namin. Tapos dito may lababo rito. Yan, dyan banda may lababo. Humanap na lang po kami ng kapareha na tiles dito para makumpleto natin yan hanggang extension. Bali PVC panel, wood accent, wood look. Ayan, yan ang design nitong bahay. Wood and black. Yan, dito muna tayo sa bintana. Lahat nga pala ng bintana nito walang window grills, kaya nagpagawa si client owner. Ginamit namin materials dito, 3/4 by 3/4 na tubular. So ito yung design niya. Hindi ko na sasabihin yung ibang detail dyan kasi for private purposes na. Yan, may relo rito. Tapos yung mga biga, pininturahan po namin ng matte black yan. Ito, abutan na po natin na meron dyan. Okay, ang concept po nito mga ka-row house, ang concept natin, nandito po yung TV cabinet. Meron po siyang tatlong swing door. Yan. May iba pang mga gamit dito na natira. Yan, iwan na lang po natin. WPC. Yan din. Gumamit kami. Wall-fluted panel na pang interior. Yan yung design niya. Tapos, ito yung internet. Wala nga kayo makikita ng kable rito. Malinis siya tingnan. May outlet na rin po dyan. Dito naglagay tayo ng partition gamit yung tubular WPC. So sa pinaka-concept nga, medyo hiniwalay po natin yung living space dun sa dining space kahit papano. Minsan kasi, itong part ng renovation natin dito, so wala nga po siya masyadong ventilation, medyo kulog siya. Kaya always na nakabukas po to. Yan, nakabukas yung pinto, tapos screen door para hindi naman po masyadong tanaw po yung bandang loob. So yung pinaka-concept niya. Pagdating naman po dito sa stairs renovation, WPC pa rin yung ginamit namin. Meron pong storage dito. Yan. Ito na rin po yung nagsilbing pintuan niya. Yan, gawa po sa WPC yan. Naglagay rin kami ng tatlong layer ng floating shelves dito. Wall mirror. Yan, gawa rin po yan sa glass na aluminum. Yung wall mirror natin. Dito mapupunta po yung ating dining area. Yan. May bar counter. Gawa rin sa WPC na naka-tiles. Naglagay po kami ng wine rack dito sa gilid para kahit naman papano presentable tingnan yung mga bote dyan, nakahilera na. Itong cabinet na to, gawa rin po siya sa aluminum. Yan, aluminum din po siya. Cladding. Kitchen. Nakikita nyo sa concept na design niya, wood look, more on black. Wood and black design. Cooktop. Sa ilalim nito, nandito yung ating gas tank. Yan, may air vent na yan dyan para kahit pa paano nakakasingaw yung tangke. Toilet and bathroom. May cornisa siya. Kung ano yung ginamit namin na WPC sa ceiling,
Kulay black din naman po yung pintura ng ating cornisa. Sa concept, dito, kulay gray. Yan, sa design. Accessories, black. Combination ng wood. Yan. Continuous po yung flooring and wall design ng ating tiles. Yan yung nagsilbing wall accent. Tapos may niche. Sliding. Hindi namin binago dito yung ating handrail. So, as is pa rin siya. So, bago po tayo mag-proceed dito, pakita ko muna yung breaker dito. Ito kagandahan dito sa unit sa Metrobil. Yan, meron siyang tig-dalawang 5 branches na breaker. So, magkakahiwalay na po yung linya para po dun sa mga matataas ang amperahe kagaya ng aircon. Yan, meron na rin po siya. Wood look finish pa rin yung ginamit na tiles. Wala na po siyang tile trim or stair nosing. So napakaganda po nung naging disenyo po ng ating stairs dito. Tapos para maitago po natin yung mga hindi dapat magandang yung mga hindi dapat na makita rito, pininturahan po natin to. Yun yung isang discarding ginawa natin. Kasi itong handrail nito, yung mga bracing nito, hindi po siya nakatumbok sa dulo. Nandito po siya sa bandang gitna. Kaya kapag nilagay natin yung tiles na 60 by 60 dyan, makikita yung mga uka. Kaya ang diskarte natin sa pintor nito, pinaganyan po natin para mas maganda at elegante tingnan. Yung ginamit nga po pala naming pintura dito by Davies, bali tool white po siya. Sa mga gusto nung pintura na nakikita nyo rito, tool white po ito. So timplado na po siya kaya hindi na kayo mahihirapan. Yan, meron tayong pendant light dito. Kung ano po yung mga ginamit namin na PVC ceiling panel dito sa taas, toilet and bathroom, kitchen, at saka rito sa first floor, iisa lang po yan dito sa taas. Yung cornisa natin, black din. Yung pintuan natin, yan, wood texture din po, varnish. Yan, varnish. Tapos yung hamban niya or yung door jamb, yan, black din. Yan, ganda. Wala nang cortina po dun sa taas kasi mahihirapan sila mag-maintenance. Tapos dito sa mga pinto, nag-request si sir ng double lock at saka doorknob, lever type. Yung aircon dito, nilagyan namin ng framing yan, black po yan. Yan, gawa po sa plywood. Yung ganda ng kortina. Yung cabinet, bali nang galing po kay sir to. Yan, in-order nila sa labas. Bagay na bagay po dun sa mga combination color nitong interior. Mapapansin nyo lang dito sa kwarto na to, meron po siyang space dito. Bali, workstation na po nila yan. Kaya may mga abang na outlet dyan, mga saksakan. Yan, track light. Tapos yung mga pin light nga po pala natin dyan, tricolor. Pati itong center light. Yan, tricolor. Yung ginamit namin na tiles dito, mga rose ivory. Kung ano po yung ginamit na tiles sa baba, ganun din. Siyempre, bawat pintuan, may door stopper. Ayan. Spring type yung nilagay natin dito. Kabilang kwarto. Yun. Dito sa kabilang kwarto, kasya pa ang single bed dito. Pag may bisita sila, sir, yan, pwede po rito. Wow, ganda. Tsaka pansin nyo rin, no? Kulay black din yung ating mga switches and outlet. Yan, ganyan nila kamahal yung ating design. Wooden and black. Wooden and black design. Wow, linis. Yan, linis ng pagkakagawa. Masarap tingnan sa mata, malamig. Sa baba. Bar counter. May pailaw siya sa ilalim. Then bar tool. Lalong gaganda to kapag may mga wine bottles na. Sa likod nito, meron pong open shelves po dyan, dalawa. Insured. Yeah. Yung
exhaust fan po nito, ihigop na po yan papunta sa taas. Bali, hindi pa lang po namin nalalagay yung cover niyan. Yan, may cover yan. Lalagay na lang natin. Ayan, sa dalawang exhaust fan. Yung exhaust fan na yan, yung mga ihigupin po niyan, paakyat na po yan pataas. Okay, ayos na tayo rito. Sa mga kapanood nga po pala ng video namin, umihiling po ako sa inyo ng onting kahilingan. Please paki-share po ng ating video para po sa mga OFW at sa iba nating mga kababayan na nangangarap na magkaroon po ng ganitong bahay. Mga Karaos, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Ayan. Bali yung price range nga po pala ng renovation natin ito, yung kabuuan na simula umpisa hanggang matapos, less than 600,000 po ang magagastos po dito. According na lang po yun mga Karos sa lahat na nakita nyo dito sa video. Ayan, pakishare na nga lang po pala mga Karos yung video po natin para kahit papano naman ay makabigay tayo ng idea sa ibang mga mag-partner or kumuha ng ganitong klaseng unit. Makapagbigay po tayo ng idea sa kanila ng setup ng renovation and design. So paano? Kita-kita na lang po tayo ulit for the next video. Yan, paalam po muna. Tara.